Christo. Jaya Jaya Jesus Christo. Jaya Jaya Jesus Christo. Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin ng ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan or holy name ng Diyos Ama na may kahulugan na siya ang nag-aalis ng mga impediments or difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Magandang araw po, sir. Tanong po ako. Kasi po may mga tao na alam na nilang mali, pero ginagawa pa rin nila. Ano po bang masasabi niyo doon? Ito ay dahil sa material attachment at sa tinatawag na conditioning, na sanay na condition na. Ang isang tao, for example, ay addicted siya, na-condition siya na maglagay ng anumang bagay sa kanyang katawan, maski na alam niya na ito'y makakasama sa kanyang kalusugan, ay gagawin pa rin niya. Dahil na-attach na siya sa ganoong gawain, na kondisyon na pagkagising sa umaga, ganitong oras, ganito yung kanyang gagawin. Yung iba naman ay na-attach sila sa pagpunta sa sugalan. At kung minsan ay alam niyang delikado na ang kanyang financial status, napakadelikado na, pero gagawin pa rin niya dahil na-attach na siya sa ganoong activity, na kondisyon na siya. Ganon din yung mga gumagawa ng mga bagay na labag sa batas, ay nasanay na sila, nararamdaman nila na anumang oras sila ay mahuhuli. Kaya lang nasanay na kondisyon na gawin ang mga bagay na yan, bagamat alam nila na ito ay masama. Sa New Testament ay sinabi po ng isang disciple ni Jesus Christ, ang mga bagay na dapat kong gawin ay hindi ko ginagawa. At kung ano naman ang dapat kong gawin, yun yung hindi ko ginagawa. So, yan ay dahil nasanay nga po na gumawa ng hindi tama ang mga tao, at ang paggawa ngayon ng tama ay parang nakaligtaan na nilang gawin. Parang yung isang taong matagal siyang hindi naglalakad. Ngayon, kapag siya ay maglakad, parang siya ay naninibago na parang ito'y napakahirap. At nasanay na siyang nakaupo sa wheelchair. No? So, ito'y parang mas madali para sa kanya ang umupo na lang kaysa siya ay maglakad. Sa isang napakagandang description ng ganitong klaseng sitwasyon, ang sabi po sa Vedas ay kung minsan
ang spirit soul, tayo po yan, ay nakikita niya ang katotohanan, na-realize niya ang futility, ang walang saysay, na mabuhay ng nakasentro sa pag-enjoy sa ating mga senses, mga pandama, maghanap ng happiness dito sa material world by sense enjoyment or by accumulation of wealth or by trying to achieve a certain position or fame. Minsan ay nakikita niya ang futility ng ganitong klaseng pamumuhay. Pero napakasamang palad niya. He is so unfortunate because of becoming attached to those activities. Yung living entity, hindi po niya maiwaksi, hindi niya matigil gawin ang mga bagay na yan. He is so unfortunate that he cannot give them up. Naipaliwanag niyo na po yung problema. Ano naman po ang solusyon? Ang solusyon ay ang makita ang tamang course of action. Ang advice ng isang devotee ng Panginoong Diyos ay hanapin ang association ng totoong devotee para hayaan natin na ma-influensyahan ang ating consciousness, ang ating puso, na hanapin ang tunay na kaligayahan sa tamang pamamaraan. Hindi sa pamamaraan ng mga taong naliligaw dito sa mundong ito. Ang katanungan mo kanina ay merong mga tao na alam na nila ang masama, pero ginagawa pa rin nila. Sa katotohanan, ang lahat ng taong nandito sa material world ay ganyan. Hindi na parabang maraming mabubuting tao sa material world at merong iilan na alam nila na masama pero gagawin pa rin nila. Sa katotohanan, ang mga nasa material world ay sila yung ayaw magsilbi sa Diyos. Ang pinaka-importante sa kanila ay ang kanilang pansariling kaligayahan. Hindi nila nakikita na ang pagsilbi sa Panginoong Diyos ang magbibigay sa kanila ng totoong kaligayahan. Akala nila ay makakahanap sila ng happiness dito sa material world. Ang kalagayan niyan ay inihalin tulad sa paghahanap ng enjoyment sa pagkain ng isang camel. Ang camel ay makikita sa disyerto na kumakain siya ng mga tinik. At sa kanyang pagkain ng tinik, natural lamang po na masusugatan ang kanyang dila at ngala-ngala. At ang kanyang natitikman ay hindi naman talaga ang lasa ng tinik. Ang kanyang natitikman ay ang sarili niyang dugo. So ganyan din ang paghahanap ng enjoyment dito sa mundong ito, ay ang mangyayari, ang tao ay lalo lamang siyang magsasuffer. At sa kanyang unfortunate condition, bagamat siya ay naghihirap, ay hindi niya mag-give up. Dahil ang kanyang mga ka-associate ay ganyan din silang mabuhay. Kapag meron tayong kasama, ang ating ka-associate ay merong influence sa atin. Dahan-dahan tayong matutulad kung ano ang habit nila. Kung ano yung kanilang pananaw sa buhay, na i-impluensyahan ang ating state of consciousness. Ang advice sa atin ni Chaitanya Mahaprabhu ay hanapin ang association ng totoong devotee, and we allow them to positively influence us
become attracted to be engaged in the loving service of God, which begins in the hearing and chanting of the wonderful holy names of the Lord. So sa association ng devotees, dahan-dahan tayong magkakaroon ng atraksyong magsilbi sa Panginoong Diyos dahil iyon ang kanilang interest. At kapag tayo ay nagsisilbi sa Panginoong Diyos, dahan-dahan tayong makakaranas ng higher happiness na hindi ka na maa-attract maghanap ng happiness in the lower stages, which is actually available even to cats and dogs. Sense enjoyment is available. Pero meron tayong activity na dapat gawin na hindi kayang gawin ng aso at pusa. At ito ay ang alamin kung papaano makagawa ng mga activities na magbibigay tuwa sa Panginoon. Totoo po ba na ang pera ang pinakaugat ng kasamaan? Hindi totoo na ang pera ang pinakaugat ng kasamaan. Ang ma-attach sa pera o ang mahalin ang material na kayamanan o ang isipin na ang kayamanan dito sa material world ang magbibigay sa akin ng kaligayahan na aking hinahanap ng napakatagal na panahon, yan ang magiging ugat sa paggawa ng kasamaan. Pero ang isang devotee ng Panginoong Diyos na nakakaranas ng kaligayahan sa pagsisilbi sa Kanya, ay makikita niya ang katotohanan na ang pera ay kanyang magagamit para sa pagsilbi sa Panginoon. Magagamit niya ang pera para tulungan ang kanyang kapwa. Siya ay makakapabili ng prutas at gulay at kanyang iaalay sa Panginoong Diyos at ipamimigay niya sa kanyang kapwa, kakilala man o hindi. Kapag kumain sila ng pagkain na inalay muna sa Panginoong Diyos, ay magkakaroon ng purifying effect sa kanilang consciousness. So, ang pinakaugat ng paggawa ng kasalanan ay ang enviousness sa Panginoong Diyos. At dahil envious o kaya inggit ang mga taong nandito sa material world, gusto nilang maging enjoyer. Yun po ang posisyon ng Panginoon. Kapag gusto kong mag-enjoy ng mansanas, kailangan para ma-enjoy ko to, ako dapat ang mag-control. Kailangan mahawakan ko ang mansanas para ma-enjoy kong kainin. Kailangan kong makontrol. At para makontrol ko ang mansanas, kailangan ito'y maging akin muna. So, kung ako'y nakakita ng mansanas, para maging akin ang mansanas na yon, kailangan ko itong bilhin. Hindi ako pwedeng kumuha ng mansanas sa palengke, kukunin ko to, kukontrolin ko at aking kakainin at hindi magbabayad. Baka paluin ako ng nagtitinda. So, ang sakit ng fallen souls dito sa mundong ito, gusto nilang maging enjoyer. Pero bago sila makapag-enjoy, kailangan silang maging controller. At para sila'y maging controller, kailangan silang maging owner. So, ang karamihan, halos lahat, everybody wants to be the controller, but before they can control, they must be the owner. Kaya ang mga tao, gusto kong magkaroon ng ganito. They want to own something. Kailangan siyang magmamay-ari ng mga bagay na nandito sa material world. Pero ang lahat pong ito ay nakasulat sa Sri Ishopanishad that everything animate and inanimate that is within the universe is owned and controlled by the Lord. Therefore, one should accept
only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, knowing fully well to whom they belong. Ang lahat po ng nabubuhay at walang buhay, katulad ng simento, bato, ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Pero ang isang tao ay gusto niyang magmay-ari ng material energy, ng bakal in the form of cars, or maybe barrel, o kaya'y building ng bato, no? O kaya'y gusto niyang siya'y magmay-ari ng lupa at ikiklaim niya na siya ang may-ari nito. This is Juan de la Cruz property. Do not enter. Kundi ipapakagat kita sa aking mga aso o ipapabaril kita sa aking mga gwardya. Dahil ito ay sa aking pamilya. Ito ay private property. Ang lupang ito ay aking pag-aari. Akin ito. Gustong magmay-ari para siya ay makapag-control. At kung minsan sa kagustuhan nilang makapag-control, pati yung kanilang, yung taong nagsisilbi sa kanya, ay inaangkin na rin niya. Ito ang aking maid. Ito ang aking anak. Ito ang aking bisikleta. Ito ang ang lahat ay inaangkin niya. Ako ang nagmamay-ari ng lahat. Ito po ay napakalaking pagkakamali dahil lahat ng atomic particles na nandito sa mundong ito ay nandiyan na bago man tayo isinilang. At nandiyan pa rin ang lahat ng mga bagay na kinlaim natin na ating pag-aari ay maiiwanan dito hundreds and thousands of years na wala na tayo rito sa mundong ito. So, ang lahat ay will remain the property of the Supreme Being. So, yan ang malaking pagkakamali ng fallen souls dito sa mundong ito. Ang katanungan ngayon, paano mawala itong enviousness sa Panginoon Diyos na meron tayong kagustuhan na tayo'y maging enjoyer, controller, at owner. Dahil ang ating totoong katauhan, tayo ay walang pag-aari dito sa mundong ito. At hindi tayo ang controller ng material nature. At hindi rin tayo ang totoong tagapag-enjoy ng mga bagay na hindi natin pag-aari. Kailangan matanggal ang dumi sa ating consciousness na tayo ang enjoyer ng material world. Ang totoong kalagayan na tayo ay makakahanap ng enjoyment, totoong enjoyment, ay sa pamamagitan ng enjoying the enjoyment of God. So kapag ako ay gumagawa ng mga bagay na tinatawag na devotional service, and God is enjoying my service, then I will find happiness in the pleasure of the Supreme Lord by accepting my humble service. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo.
Jesus Christo. Jaya Jaya 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 Jesus Christo.